Ito yung mga katanungan. Kapag na-demonetize o na-restrict ang account mo, isa sa mga unang pumapasok sa isip ay, magpo-post pa ba ako o hinto na lang muna? Kung content creator ka, alam kong hindi madaling tanggapin yon. Pinaghirapan mong gumawa ng content, naglaan ka ng oras, effort at minsan pati pera. Kaya normal lang na ma-discourage. Pero para sa akin, ang sagot ay, oo, mag-post ka pa rin. Basta siguraduhin sumusunod sa mga patakaran ng platform at nakatuon sa pagbibigay ng halaga sa audience. Bakit? Una, dahil ang audience mo ay nandyan pa rin. Hindi naman nawawala ang mga taong sumusubaybay sa iyo dahil lang na-demonetize ang account mo. Kung bigla kang nawawala ilang linggo o buwan, maaring isipin nilang tumigil ka na sa paggawa ng content. Pangalawa, ang content creation ay hindi lang tungkol sa kita. Totoo, malaking motivation ang monetization. Pero bago ka pa kumita, nagsimula ka munang gumawa ng content para magbahagi ng kaalaman, inspirasyon o entertainment. Kung nawala ang layunin mo dahil lang pansamantalang nawala ang monetization, baka nakakalimutan mo kung bakit ka nagsimula. Pangatlo, gamitin mo ang panahon na ito para mag-improve. Balikan mo ang mga dati mong videos. Tanungin mo ang sarili mo, may mga content ba akong paulit-ulit? May mga thumbnail o title ba akong pwedeng pagandahin? May mga impormasyon ba akong kailangang i-fact check? Minsan ang restriction ay nagiging pagkakataon para mas magiging maingat at mas pagandahin pa ang kalidad ng content. Habang naghihintay ka ng review o habang inaayos mo ang account mo, ipakita mo sa audience mo na seryoso ka pa rin sa paggawa ng di kalidad na content. Hindi man agad bumalik ang monetization, patuloy namang lumalago ang tiwala ng mga taong nanonood sa iyo. Isa pang mahalagang paalala, iwasan ang mga shortcut o mga teknik na walang kasiguraduhan na makakapag-alis ng restriction. Mas mabuting sundin ang official na proseso ng platform at patuloy na gumawa ng content na sumusunod sa kanilang community standards at monetization policies. Tandaan, maraming creators ang dumaan sa setbacks bago muling makabangon. Ang naging kaibahan nila ay hindi sila sumuko. Ginamit nila ang panahon ng pagsubok para matuto, mag-adjust at bumalik ng mas mahusay. Kung ikaw ay na-demonetize o na-restrict ngayon, huwag mong isipin na katapusan na ng journey mo bilang content creator. Maaring ito ay isa lamang na hamon na magtutulak sa iyo para sa mas pagbutihin pa ang iyong ginagawa. Ang tunay na creator ay hindi lang gumagawa ng content kapag may kita. Gumagawa siya ng content dahil may halaga siyang gustong ibahagi sa ibang tao. Kaya kung naniniwala ka sa pangarap mo, ituloy mo lang ang paggawa ng original, makabuluhan at dekalidad na content. Ang setback ay hindi palaging katapusan. Minsan ito ang simula ng mas matatag at mas mahusay na version na yung content creation journey. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, i-share at i-follow ang page para sa mas marami pang practical tips tungkol sa content creation, page growth at pagharap sa mga hamon bilang isang creator.